Galing makipagbarda nitong Chinese Ambassador Lodi, si Risa triggered. Correct yan, sila Risa Ontiveros. Strategic thinking, oo. Ang galing talaga ng mga Chinese officials. Grabe umepal si Risa, double effort for 2028. Ayan, ngayon, mamatay-matay na sila, kain tayo sila ngayon para mag-unite in order to have a chance to beat Inday Sara. Anong naging answer ni Bongbong Marcos? Ang sabi ni Bongbong Marcos, no. Hindi natin i-declare na persona non grata ang China, ang Chinese Embassy. And I really like the Chinese Embassy putting some politicians in their proper places. Okay, lahat sila putak-putak. Persona non grata. O sabi ni BBM, hindi, wala. So anyway, buti nga kay Tariela. O so ngayon, ikaw Tariela, bakit agree ka? Ngayon kay Bongbong Marcos na hindi persona non grata. And di ba nag-thank you ka pa nga sa mga senador doon sa pagbaback up sa'yo? Dapat si Tariela ang i-persona non grata. Correct. If we're going to talk about propaganda here, let's talk about propaganda of all other countries involved in the West Philippine Sea. What about the propaganda of the US? No, China ang usapan? Ay, hindi! Pag propaganda ang tinutukoy mo, pag-usapan natin lahat. O sige ngayon, yung Chinese propaganda, anong problema mo doon? Pag-usapan natin yung pagsagip-sagip ng China doon sa mga distressed fishermen. Yeah, I agree. That's part of the Chinese propaganda. Eh, ang problema, bakit nagkakaroon ng opportunity na makagawa ng ganong propaganda ang mga Chinese? The question though, ba't hinahayaan ng PH yung fisherman natin? Correct! Bakit? Kasi pwedeng hindi magkaroon ng ganong klaseng propaganda ang China. Sa totoo lang. And if you are talking about propaganda, let's talk about the American propaganda. O, ba't ayaw mong pag-usapan? Hindi, China lang. Yang narrative mo na yan, na China, pag-usaping propaganda, China lang ang pag-usapan natin tungkol sa propaganda. As if it is only China who does their propaganda. You are an idiot, linya decide, if you're going to think na yung conflict natin sa China is just between the two of us. Kaya kayo nasasabihang tangi. Tanga ka! Yan ang propaganda, yung Philippines versus China. There is no Philippines versus China because wala tayong laban. Yan ang malaking propaganda, tanga. At sinong nagpo-propaganda ng Philippines versus China? Proxy ka ng US, tanga. At yung propaganda ng US na yan, nilalagay sa alanganin ang buhay mo, tanga. Bardahan ni Tariela at ng Chinese Embassy to the Philippines. Di ba nag-start yan dahil nagkaroon ng speaking engagement si Tariela sa St. Benilde. Pagkatapos si Tariela, marami siya mga negative comments kay President Xi. Ngayon, yung mga diplomatic rules talaga is that if you are a government official and you are going to speak about other president, may proper decorum ka na dapat i-follow. Ganun, hindi ka po pwedeng takin na pabara-bara, ganyan-ganyan. Miss Joey si Tariela takot naman sa China in real life. True. So ngayon, eto na. Kaya ang genius dito ng mga Chinese eh. Sinagot nila ngayon to si Tariela na parang yung ginagawa mo, hindi yan pwede, ganyan, maling-mali yan, ganyan. So ginawa ng China, yung mga diplomatic steps, ginawa nila, in-exhaust nila. Nag-file sila ng protest na mali yun, dapat hindi ganyan, ganyan. So nag-back and forth, nagsagutan, ganyan. Hindi nila ngayon gusto yung tabas ng dila ng Chinese ambassador, Chinese spokesperson. Hindi nila gusto yung tabas ng dila niya. Kasi ang sharp talaga nung tang ni spokesperson ng Chinese Embassy. Nung inugali ko ang ugali mo, galit ka. Yan ang bagay kay Tariela. Siya unang ng asar, nung niresbakan, nagtawag ng kakampi. E di yun na nga, nagtawag ng kakampi si Tariela. So nagtawag siya ng kakampi, eto ng mga senador, nagsipaglabasan, ay, persona non grata, ang Chinese Embassy, kineme, ganyan. Magaling sa bardagulan yung Chinese spokesperson eh. Talaga? Ipapersona non grata nyo kami. Kami, we work as a team. Bakit hindi nyo na lang sabihin dun sa pangulo ninyo? Kasi sabi ng Chinese, di ba? Sabi ng China, pag pinersona non grata nyong isa, aalis kaming lahat. Kumbaga, ibig sabihin, pinersona non grata nyo kami lahat. Kasi we work as a team dito sa Pilipinas. So ngayon, sabi yung ganun, kung yan ang gagawin ninyo, mas maganda ang gawin ninyo, huwag persona non grata, palayasin nyo kami. Sabihin nyo na lang sa presidente ninyo na itodo niya, palayasin nyo kami dito. Pag pinersona non grata niya ang isa, persona non grata ang buong embahada. And it cannot be helped na lalayas kami lahat. Kasi pag pinersona non grata nyo ang isa, ibig sabihin, persona non grata nyo kaming lahat. Sa balutan kami. Ang dami nang nasabi ni Risa, ni Rafi Tulfo, ni School Bukol, di ba? Galing makipagbarda nitong Chinese Ambassador Lodi, si Risa triggered. Correct yan, sila Risa Ontiveros. Ayan, strategic thinking, oo. Strategic thinking. Ang galing talaga ng mga
Chinese officials. Grabe umepal si Risa, double effort for 2028. Ayan, ngayon, mamatay-matay na sila, kain tayo sila ngayon para mag-unite in order to have a chance to beat Inday Sara. But anyway, di yun na nga. Anong naging answer ni Bongbong Marcos? Ang sabi ni Bongbong Marcos, no. Hindi natin i-declare na persona non grata ang China, ang Chinese embassy. Yun nga ang sinasabi namin, Joey. Baka ikaw nag-train sa Chinese ambassador. Ang problem kasi, I think, hindi rin ina-expect nito nila Tariela na, they thought that they were doing everything eh. Diba ang tinatarget nito ni Tariela is to brainwash that younger generation. Handun siya sa St. Benilde, nagsasalita siya ng tungkol sa West Philippine Sea, and in doing so, in order to convince yung mga bata sa kanilang position sa West Philippine Sea, they have to malign President Xi. No yun. No yun. Hindi ka po pwedeng gumanon. Hindi po pwede na mag-arte-arte ka na ang tapang-tapang mo sa mga national concerns. Government official ka pa man din. Pagdas magsasalita ka ng gano'n sa presidente ng ibang bansa. Tawa ko sinabi nung Chinese embassy na parang, ikaw ba, Tariela, ano ba trip mo? Nag-freelance diplomacy ka? Ikaw na ba ang taga-decide ng diplomatic policies niyo dyan sa Pilipinas? Sino ka ba? 'Di ba? And I really like the Chinese embassy putting some politicians in their proper places. Okay, lahat sila putak. Persona non grata. O sabi ni BBM, hindi, wala. Ang sagot dyan ni Clearing, hindi pa ba mag-iisip ang mga pro-admin? Nililito laro lang sila about Chinese WPS at kung ano pang pakulo. Bakit di makontrol ni BBM ang mga tao niya? Yeah, yun ang question dyan eh. 'Di ba? But what he is saying is true, Tariela. It's not true nga. Hindi naman niya sinagot yung Chinese dun sa mga factual claims eh. Anong false na sa sinabi niya? Marami. Ang dami niyang sinabing false. Like for example, yung sa mga girian ng China at saka ng Pilipinas. Marami na siyang sinabing kasinungalingan in the past. Diyos ko po naman. There's a little bit of relief that the new Chinese ambassador mentioned implied something like Tariela is misrepresenting the Filipino people. Yeah, oo. Ano nga, ganyan. Like for example, yung aggressive yung China sa yung ang tawag dito na aggressive yung China sa Philippine vessel, ganyan. Tapos nung pinakita yung video, hindi naman. Diyos ko. Tsaka magbasa ka ng post namin, putang ina, dami na namin sinabi tungkol dyan eh. Yung mga altercation sa West Philippine Sea na minimisrepresent ni Tariela, even the fishermen are saying otherwise. Tapos even yung Coast Guard mismo ang sinasabi, iba din. Pati si Tariela, merong mga posisyon ng China na minimisinterpret niya. 'Di ba? Ba't hindi sagutin ni Tariela yung sinabi ng mga Chinese? So anyway, buti nga kay Tariela. So ngayon, ikaw Tariela, bakit agree ka? Ngayon kay Bongbong Marcos na hindi persona non grata. Di ba nag-thank you ko pa nga sa mga senador doon sa pagbaback up sa'yo? 'Di ba? Dapat si Tariela ang persona non grata. Correct. Kasi si Tariela, salita siya ng salita sa sa foreign policy natin eh. Most of all, Tariela is not trained in diplomacy and should not speak on behalf of the Philippines. Correct. Yung fact pa lang na nagsasalita si Tariela tungkol sa, ganito ang China, ganito ang eme, ganyan. What is the official position of the Philippines when it comes to our relationship with China? 'Di ba? Bakit ayaw mag-apologize ni Tariela? Hindi naman niya call yung mga bagay na nagsasalita siya. Yung mga matters that he is talking about, he's not the authority on it. 'Di ba? If alam mo yung style ng PLA, they do the same in India. No, Diyos ko. Mga kasinungalingan ninyo, Diyos ko. What is the style? Linya design. Sige nga, what is the style? Ikaw magbigay ng detalye. Ano yung style na tinutukoy ninyo? Propaganda. Okay, what about propaganda? Let's talk about propaganda. How about the US style propaganda? Can you talk about that? If we're going to talk about propaganda here, let's talk about propaganda of all other countries involved in the West Philippine Sea. What about the propaganda of the US? No, China ang usapan? Hindi! Pag propaganda ang tinutukoy mo, pag-usapan natin lahat. O sige ngayon, yung Chinese propaganda, anong problema mo doon? Yung sinasabi mong propaganda, what is the style of their propaganda? Yung nagsisave sila ng mga fishermen? I agree, it's probably part of the Chinese propaganda. What about the propaganda of China? Pag-usapan natin, yung pagsagip-sagip ng China doon sa mga distressed fishermen? Yeah, I agree, that's part of the Chinese propaganda. Ang problema, bakit nagkakaroon ng opportunity na makagawa ng ganong propaganda ang mga Chinese? The question though, ba't hinahayaan ng PH yung fisherman natin? Correct!
Bakit? Kasi pwedeng hindi magkaroon ng ganong klaseng propaganda ang China. Sa totoo lang, Chinese propaganda, mag-donate ng bilyon sa mga neighboring countries nila. I agree, those are part of the Chinese propaganda. Oh, anong gagawin natin? Yung propaganda nila, may real benefits dun sa... Lalo na kapag marinig mo balita sa loob ng China, oh, what about it? Diyos ko, putang ina. Yung mga ganyang motherhood statement, ay, hindi nyo kasi alam ang propaganda ng China, yung ginagawa nila to. Anong exactly yung nagagawa sa yung harm ng mga Chinese propaganda? And if you are talking about propaganda, let's talk about the American propaganda. Let's talk about the American propaganda in the Philippines. Oh, ba't ayaw mong pag-usapan? Hindi, China lang. Yang narrative mo na yan, na China, pag-usaping propaganda, China lang ang pag-usapan natin tungkol sa propaganda. As if it is only China who does their propaganda. As if pag ikaw nagpo-propaganda ka, ikaw na ang pinaka-evil na tao sa buong mundo. Yes, kasi hindi siya donation. May kasayo na malaki na balik sa kanila. And what is that? And what is that malaking balik? Ano yung malaking balik sa kanila? Nagsasata kasi bitin eh. Well, kasi ang usapan is China versus the Philippines. And the China versus the Philippines is never China versus the Philippines. You are an idiot, Linya Design, if you're going to think na yung conflict natin sa China is just between the two of us. Kaya kayo nasasabihang tangi. Tinitry nyo i-evade yung whole situation. You think yung issue ng China and Philippines is just about China and Philippines? Tanga ka! Kasi ayaw mo i-acknowledge na ginagawa kang proxy ng US dyan sa... Yan ang propaganda, yung Philippines versus China. There is no Philippines versus China because wala tayong laban. Yan ang malaking propaganda, tanga. At sinong nagpo-propaganda ng Philippines versus China? Proxy ka ng US, tanga. Pagtas ang laki ng problema mo sa Chinese propaganda, kasi ikaw hindi mo nare-realize na yung China versus Philippines mo is part of the US propaganda, tanga. At yung propaganda ng US na yan, nilalagay sa alanganin ang buhay mo, tanga. Kaya kayo nasasabihan tanga, Linya Design, sa totoo lang. Ay hindi, Philippines versus China lang pag... You cannot talk about the issue between the Philippines and China, lalo na yung issue sa West Philippine Sea, no? At saka yung manufactured conflict ninyo. If we're not going to talk about the role of the US in that conflict, tanga! Diyos ko, saksak mo sa isip mo yan. Pagkatapos hindi, confine lang natin yung discussion. Kaya kayo tanga, kasi ba't nyo kino-confine yung situation na ganun lang ang situation? The situation is never about the Philippines versus China. Hindi yata alam ni Linya Design about sa NED, actually. Anyway, yun, no? So, edi eto na nga. Ngayon, ayaw, ikaw Linya Design, ba't ayaw ngayon, kung kunwari, gusto nyong labanan talaga ang China, kasi mga putang ina nyo, gusto nyo ipahamak lang lahat ng mga tao dito sa Pilipinas, o ano ngayon masasabi mo, bakit ayaw ipersona ng grata ni BBM ang China? Kung sobrang sama ng China at nagpo-propaganda sila, at yung PLA ay ang sama-sama ng propaganda nila, dahil ganito ang ginagawa nila sa India, sa kinembular. O, ba't hindi tinuloy ni BBM na ipersona non grata yung Chinese embassy dito? Weak kasi si BBM. So, galit na kayo kay BBM ngayon, Linya Design. Galit na kayo kay BBM. Kasi, pro-China na siya. Akala ko ba? So, galit ka na rin kay BBM. So, Tariela dapat. Si Tariela dapat ang masunod. Sa tama lang. Ang problema, wala ka sa tama. Ang tama mo si Tariela. Sino bang boss ni Tariela? Sige nga. Yung sa ginawa ni Tariela, paano na-forward ni Tariela ang interest ng Pilipinas? Sa tama lang, ganyan. O sa tama, gusto mo pala sa tama lang, putang ina mo kay. Bakit hindi mo iniisip na yung ginawa ni Tariela ay maaaring ikapahamak ng mga Pilipino sa China? Gusto mo pala ng tama eh. Bakit hindi mo alam na dapat si Tariela hindi nagsasalita ng ganon tungkol sa mga ibang Chinese leaders, sa ibang mga foreign leaders? Why? Because you do not know the threshold of these people on how they're going to react kapag binastos mo sila. Paano kung ipitin nila yung mga Pilipino sa China? 'Di ba? His role is to defend us, si Tariela. Tayo boss niya, hindi si BBM. Tanga! Ang boss ni Tariela, si BBM. Elected official ba si Tariela? Putang ina mo ka? Ang boss ni BBM, tayo. Ang boss ni Tariela, si BBM. Tanga! Diyos ko po naman, napakatanga naman ito. Hindi ka boss ni Tariela. Si Tariela, accountable siya sa executive official niya, sa commander-in-chief niya. Bobo. Si Tariela, accountable sa presidente. Ang presidente, tayo ang boss. Government employee si Tariela. Okay, dead end na. Sobrang katangahan na. Ang cute mo, Miss Joey, haha. Nakakamiss ka panoorin, sabi niya. As in, parang utak niya na luminya kasi nang maayos. Parang ano, yung... Wala sa lugar. Yung pa, huwag masyadong idiot. Huwag masyadong tanga.
Yung parang, boss tayo ni Tariela, tayo ang pinoprotektahan niya. Actually, si Tariela takes orders from BBM. Kahit yung mga tao, sabihin ng mga tao, Tariela, ganito ang gawin mo, eme. Actually, walang pakialam si Tariela sa'yo. Kasi ang commander-in-chief na Tariela, si BBM. Yun yung role niya bilang government employee. Yun yung role niya bilang part ng Coast Guard. Sundin yung commander-in-chief niya. Okay? So kahit buong Pilipinas, sinasabi ng buong Pilipinas, Tariela, magsuot ka ng pula. Pero sasabihin ni BBM, no, Tariela, magsuot ka ng puti. Susundin ni Tariela si BBM kasi yun ang boss niya. Diyos ko. In so far as, of course, pinapasweldo natin si Tariela, pinapaano natin siya and everything, ganyan-ganyan. But Tariela it's not part of Tariela's job description to listen to you, okay? To listen to your rant or to even consider, ano ba sinasabi ng tao? Kunwari ako si Tariela, ano ba sinasabi ng mga tao? Kailangan ko silang pakinggan. That's not part of the job of Tariela. I saw a post, Ma'am Joey, merong municipality sa Palawan declaring persona non grata sa ambassador ng China, sabi ni Paul Genovian. Well, that's going to pose a conflict, no? Kasi like for example, sinabi na ni BBM, hindi niya i-declare na persona non grata yung China because of that. So, I do not know. Ano ba, kakastiguan ba ni BBM yan? Kasi executive official yan eh. Kung mayor yung nag-declare na persona non grata yung mga it directly opposes the policy of Bongbong Marcos. So, baka mag-away-away sila. Anyway, yun. So, parang I do not know, no? How pero if you're going to look at it, si BBM, supervisory yung role niya sa mga LGU. Yung mga LGU, whenever they're going to say something that is dependent sa national policy, kailangan nalang i-follow yun. So, ngayon, yung munisipyo ng Palawan na nag-declare na persona non grata, yung Chinese officials, yung mga yung speaker yata, spokesperson yata ng China yung dineclare na persona non grata. It directly opposes the policy of BBM. So what is BBM going to do with that? I guess di yan policy talaga ni BBM. Script lang yan para hero siya. Sabi ni TRS Reta. I think magulo talaga yung government ni BBM. Magulo talaga. Yung lahat bida, lahat pabida, kaya ganon.